chapter 2, verses 1 6. 1 John chapter 2 verses 1 to 6. Basahin niyo na lamang po ng inyong mga mata. Let me read it to you in English Standard Version. 1 John chapter 2 verses 1 to 6. The Word of God says, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. Whoever says, 'I know Him,' but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked." Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya at inyong awa sa bawat isa sa amin, sa aming iglesia, sa mga pangangaral ng inyong salita mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa mga masasaya at mayayamang doktrina na makikita at maaawit namin mula sa mga himno. Salamat sa mga katotohanan ito na tunay na kayo'y nabayubay sa Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan ay inyong linisin, Panginoon. Maraming salamat sa kamatayan ninyo at muli ninyong pagkabuhay. Dahil sa mga ito, naging kaisa ninyo kami. At kami, Panginoon, ay may bagong buhay. Inyong pinalaya sa aming pagkakabilanggo sa kasalanan. At ngayon, Panginoon, pinatawag ninyo upang mamuhay ng matuwid. Salamat, Panginoon, at nawa muli niyo po kaming bigyan ng kaunawaan as we continue our study dito sa aklat ng unang Juan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan ito. Gabayan kami, Panginoon, at higit sa lahat ay mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian mula ng iba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan namin, Panginoong Kristo. Amen. Nalaman po natin, mga kapatid, na ang aklat na ito ay may intensyon na ituwid ang mga issues sa mga maling katuruan sa katauhan po ng ating Panginoong Kristo. At dito rin tinalakay ni Juan ang dibisyon sa loob ng iglesia at siya rin po ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga mananampalataya at makikita rin natin sa buong aklat na ito ang paalala patungkol sa kahalagahan ng pamumuhay ng matuwid. At yung bagay na yan ay ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito. At nakita rin natin sa nakaraang mensahe ang katotohanan ng isa sa mga pangunahing layunin ng mga mananampalataya ay ang mamuhay ng may kabanalan. Dahil mula po sa pagpili sa atin ng Diyos hanggang sa ating sanctification, inaasahan po sa bawat isa na iwaksi natin ang ating mga kasalanan sa ating buhay at huwag na pong mamuhay sa mga ito. At binahagi po ni Juan ang dahilan ng mga ito nang binigyang diin niya yung kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Diyos bilang isang liwanag. Ang Diyos ay liwanag at kailanman po ay hindi katatagpuan ng kadiliman. What does it mean, mga kapatid? Ito po'y sumasagisag sa kanyang purity. Ito'y sumasagisag sa kanyang katotohanan at kabanalan. Kaya naman kung sino man po sa mundong ito ang dapat na mas maging concerned, maging sensitive, mas maging maingat, mas maging mulat sa katotohanan ng kasalanan ay walang iba kundi ang mga taong pinalaya na ng Diyos sa mga ito. At tayo po yun, mga anak ng Diyos. At isang katotohanan na nilalaman ng mensahe ng pangangaral na ito. What is that? Let me remind to you our message that I have mentioned last Sunday. Sin separates us from God, but through the advocacy of Christ, we are forgiven and called to live righteously. Ang kasalanan ay naghiwalay sa atin mula sa Diyos,
Ngunit sa pamamagitan ng pagtatanggol ni Kristo, tayo ay pinatawad at tinawag na mamuhay ng matuwid at maliwanag sa atin lahat ang bigat at realidad ng kasalanan sa mundong ito. We all know that hiniwalay tayo dito sa Diyos. Ngunit kung sa kabila ng kabigatang ito, meron pong namagitan sa atin, may nagtanggol sa atin at may nagkasundo sa atin sa Diyos. At siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Maliwanag ito sa mensahe ni John that He is our advocate to God. Si Kristo ang ating naging tulay upang makalapit tayo sa banal at makatarungang Diyos. At may dalawang bagay po akong punto na iniwan sa inyo last Sunday at matatagpuan din po natin ito sa ating passage. Those are, number 1, the seriousness of sin and the call to righteous living. The seriousness of sin and the call to righteous living. Napaalalahanan po tayo noong nakaraang linggo kung gaano kabigat ang presensya ng kasalanan sa mga mananampalataya. At sa hapong ito, bago natin buksan ang pangalawang punto, bigyan tanaw po natin ang katotohanan ito. The seriousness of sin. At sa mga unang talata, mga kapatid, makikita natin yung maliwanag na dahilan ni Apostol Juan sa kanyang pagsulat. He said, I am writing these things to you so that you may not sin. So we can see here that John is so concerned about sanctification, about morality of these believers. And not only him, but also Apostle Paul in Romans chapter 6, verses 1 to 4. Maliwanag itong pinahayag ni Pablo. They are servants of God. Sila ay mga instrumento ng Diyos upang isulat ang kanyang salita. However, let us be reminded, sinulat nila yung mga ito as they were moved by the Holy Spirit. So sa likod ng mga mensaheng ito na napakinggan natin, may banal na espiritu na nag-uudyok sa kanila upang ipabatid sa mga mananampalataya yung kanilang mensahe. So what does it mean, brethren? God is concerned about your immorality and sin. He is so much concerned about your immorality and sin because while our relationship with Him as His children is sure, sigurado ito, secured ito, pero may something. Sinisira naman ng kasalanan ang ating fellowship, ang ating intimacy sa Kanya. Kung paano yung kasalanan ay maaaring lumikha ng distansya sa relasyon ng mga taong kagaya natin, ay maaari din pong mangyari ito sa relasyon natin sa Diyos. It can create what we call spiritual dryness. Ito yung isang kalagayan kung saan ang isang mananampalataya ay nakakaramdam ng malayo sa Diyos. Yung kanyang spiritual na gawain tulad ng pananalangin, yung kanyang pagsamba, yung kanyang pagbabasa ng Biblia, yung parang wala ng saysay, parang nawawala na ito ng kulay, parang wala ng sigla. Yung ang kalagayan at siglang dati nilang naranasan sa kanilang paglilingkod sa Diyos ay dahil sa spiritual dryness na bunga ng kasalanan ay tila ito ay nawawala. Alam nyo, hindi ito iba kay David. So, remember after his sin with Bathsheba, David says sa Psalm chapter 32 verses 3 and 4, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. So ang kanyang kasalanan ay nagdulot kay David ng napakabigat na pakiramdam. Nagdulot sa kanya ito ng labis na pagkalumbay sa Diyos na humantong sa pakiramdam ng spiritual emptiness, spiritual burden, spiritual dryness. So brethren, God is concerned about your immorality and sin because He wants to protect our relationship with Him. He wants us to experience the fullness of His love, the fullness of His peace and presence na pinipigilan po sa presensya ng kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya.
And Apostle John begins by acknowledging the seriousness of sin in the lives of believers. Ngunit, mababatid natin na kinikilala din niya na dahil tayo po ay nasa katawang lupa, di natin kayang lubusang alisin ang kasalanan sa ating buhay. Kaya naman, ang salita ng Diyos ay nag-provide ng pag-asa para sa atin. At yun ay walang iba kundi si Kristo na ating advocate. He says, we have an advocate with our Father, Jesus Christ, the righteous. He is the propitiation of our sins. Si Kristo ang ating tagapagtanggol at siya rin naman po yung namamagitan sa atin sa Diyos. Ang kanyang buhay na matuwid sa mundong ito ay sapat para bihisan tayo ng kanyang katwiran. Ang kanyang kamatayan sa krus ay sapat po ito upang ang tayo'y tawaging matuwid sa harap ng Diyos. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay sapat para bigyan po tayo ng bagong buhay at lumakad sa katwiran. Yung pananampalataya po natin kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo ay sapat bilang pampalubag loob sa galit at poot ng Diyos sa ating kasalanan. Christ is our Lord and Savior, but He is our advocate. Christ is our advocate. Siya ang ating pag-asa sa panahon ng pagkakasala at patuloy nating magiging pag-asa magpakailanman. So Apostle John does not encourage us to sin. Take note, hindi niya i-encourage tayo na magkasala sa mensahe niya. However, he wants us to know that if we sin, we have an advocate. Si Kristo ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya. Yan po yung ilang mga bagay na ating tinignan noong nakaraang linggo. Ngayon, punta na po tayo sa huli at ikalawang punto ng mensaheng ito. The call to righteous living. The call to righteous living. Let me read to you verses 3 to 6. And by this, we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. So in this, brethren, Apostle John highlights the inseparable link between knowing Christ and living a life of obedience. Ito po ay nagbibigay linaw na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi lang tungkol ito sa sa intellectual na paniniwala. Yung ating relasyon kay Kristo hindi lang tungkol sa alaman natin, sa head knowledge natin, kundi isang pagbabago na makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Madalas sinawit po natin pag nagkakamayan tayo yung ligaya ng buhay. Napakagandang awitin po nito. Maligayang buhay kung kilala mo si Kristo. Ngunit ang tanong ay, kilala ka ba ni Kristo? Kilala ka ba ni Kristo? Ano ang batayan mo upang malaman mo na kilala ka ni Kristo? Hindi ko po tinutukoy yung pangalan mo o yung pagkatao mo, kundi yung iyong relasyon sa Kanya. Maliwanag sa mensahe, napakagandang mensahe ng ating Pastor John kanina. Yung pagkilala sa mag-asawa, alam po natin ang meaning ito. At sa Biblia, pag ginamit ito po ay nangangahulugan ng relasyon. Nagpapakita, nagsasaad ng relasyon ng tao sa Diyos. At ang tanong ay, kilala ka ba ni Kristo? Dahil maliwanag sa talatang ating binasa ang batayan upang ang pagkakakilala natin at yung kaalaman natin kay Kristo ay totoo. Nasaan iyon? Binasa ko kanina. And this by we know that we have come to know Him. Sa anong paraan? If we keep His commandments. So brethren, genuine knowledge of Christ is evidenced by obedience to His commands. So hindi sapat na ebidensya na magpahayag ka lang na kilala mo si Kristo. Kahit sino naman sabihin yun kayang sabihin yun na tanongin mo, kilala mo si Kristo? Yes, kilala niya si Kristo.
Ngunit ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan ang ating mga aksyon ay sumasalamin sa ating relasyon sa Kanya. Remember yung sinabi ni Kristo, napakabigat ng talatang ito. Meron akong napakinggan na nag-preach regarding this. Sabi niya, ito yung pinaka nakakilabot na talata na kanyang nabasa at pinangaral. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ni Kristo, ng Panginoon, Panginoon, ay makakapunta na sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga sumusunod lamang sa kalooban ng Ama. So, ito isang maliwanag na hypocrisy. Claiming to know Christ while failing to obey His commands is hypocrisy. At sa verse 4, mas matindi yung salitang ginamit. Sabi, sinungaling, liar. Ito ay pagpapakita na ang pagkakilala kay Kristo ay hindi lang basta verbal claims. Ito po'y nangangailangan ng pamumuhay na naaayon sa kanyang turo, naaayon sa kanyang utos. Sabi ni John MacArthur, if one does not obey Christ as a pattern of life, then professing to know Him is an empty verbal exercise. So there must be a proof of our salvation in order for us to know if it's genuine or not. And it's good thing, brethren, dahil hindi po tayo hinayaan ng salita ng Diyos na mahang at makonfuse sa bagay na ito. Sabi rito, and this we know, that we have come to Him if we keep His commandments. Napakalinaw. Wala nang confusion. Wala nang pagkalito. Wala nang puzzle kung ano yung mga ways para malaman mo na ikaw ay ligtas if we keep His commandments, mga kapatid. So, sapagkat lahat po ng epekto ng kaligtasan ay matatagpuan po ito sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Try to imagine, paano natin nalaman na yung pagsambang ginagawa natin sa tuwing araw ng linggo ay pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagtulong sa mga nangangailangan, yung pag-ibig, yung awa, yung biyaya, yung pagtitiyaga, yung ating kababaang loob, yung kahinahunan, yung kabutihan, yung katapatan. Paano natin nalaman ito'y mabubuting gawa at ito'y pagsunod kay Kristo? How? Simple lang. Dahil ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Ito'y inutos ng salita ng Diyos. Ganoon din naman sa iba pang uri ng pagsunod na nararapat na makita sa gawain ng isang tunay na Kristiyano. Sila po ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Kaya ang ganda po ng sinabi ni A.W. Tozer. Sabi niya, the Bible recognizes no faith that does not lead to obedience, nor does it recognize any obedience that does not spring from faith. The two are opposite sides of the same coin. It is very good statement by A.W. Tozer na maliwanag sa salita ng Diyos na ang pananampalataya po na meron ng isang tao ay resulta po yan ng maliwanag sa salita ng Diyos ng pananampalataya ay nagre-resulta ng pagsunod na nagpapakita naman ng mabubuting gawa. Hindi naman maaaring magkaroon ng totoong pagsunod ang isang tao kung wala namang pananampalataya. Kaya napakaganda ng sinabi ni Tozer. The two are at the opposite sides of the same coin. Kaya naman, ang totoong mananampalataya ay may pagsunod. At ang totoong pagsunod po ay meron po yung pananampalataya. Otherwise, kung wala ang presensya ng bawat isa, ang sabi ni J. Mac, ito ay isa lamang empty verbal exercise. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ang gampanin ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. In verse 5, John says, but whoever keeps His word,
In Him, truly, the love of God is perfected. Ito ay nagpapanatili o ito ang magpapanatili sa ating magandang relasyon sa Diyos. Sa Kanyang mga salita, ito po'y susi upang hindi matakpan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga anak. At sinugundahan ito sa verse number 6. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Ang tanong kaninong paglakad ito? Kanino yung lakad na dapat nating lakarin? Ito yung mga lakad ng ating Panginoong Kristo na nakaukit mismo sa salita ng Diyos. We can never see any other books maliban sa Biblia. The Bible is the only comprehensive revelation who Christ is and what He has done sa mundong ito. Wala nang ibang sapat na makakapantay sa Biblia. Biblia lamang ang magpapakilala sa atin ng komprehensibo kung sino ang ating Panginoong Kristo. Narito sa salita ng Diyos ang mga lakad ni Kristo. Narito ang kanyang buhay sa mundong ito. Narito sa Biblia, nakaukit po dito yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Nasa Biblia mo ngayon, kapatid, nariyan ang kanyang sakripisyo sa krus. Nariyan din sa Bible mo na hawak mo ngayon yung pagkabuhay na muli ni Kristo. Narito nakasulat ang ating pag-asa kay Kristo magpasawalang hanggan. Kaya naman mga kapatid, lahat ng nagsasabi na siya ay na kay Kristo ay nararapat na yumapak sa nilakaran ng landas ni Kristo na matatagpuan lamang sa banal na salita ng Diyos. Ito ay pagtawag sa mga tunay na nagsisi. Ang katotohanan ito ay pagtawag sa tunay na sumasampalataya kay Kristo. Ang pamumuhay ng may pagsunod sa Kanya ay siyang pamumuhay ng matuwid. Ang bawat individual at sa atin ng buong iglesia ay tayo'y tinawag upang lumakad sa yapak ni Kristo patungo sa landas na matuwid. May isang napakagandang awitin. Ang title is Sa Iyong Mga Yapak. At ito po ay ilan sa mga verses ng awiting ito. Sabi sa awiting yon, landas na kay tinik, sa iyo'y inilaan, bawat hakbang nito'y dusat hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas sa aking nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak kahit tikim ng luha ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Napakaganda awitin. Let me ask you a question in response to that song. Kamusta ang iyong paglakad, kapatid? Ikaw ba ay lumalakad laban sa agos ng mundong ito? Ikaw ba ay lumalakad sa landas na nais ni Kristo para sa iyo? Ito pong mensahe ito ay napakagandang oportunidad para siyasatin ng bawat isa sa atin. Tama ba ang landasin na aking tinatahak bilang mananampalataya? Ang aking pamumuhay ba ay laban pa din sa agos ng mundong ito? Ito pa ba yung landasin na nais ni Kristo para sa atin? Ito ba ang landasin na tinahak ni Kristo? Kapatid, hinihikayat ka ng salita ng Diyos. Sundan mo ang bakas ng yapak ni Kristo. Kung ikaw ay natisod, kung ikaw ay naligaw, nagkasala, bumalik ka sa tamang landas. Ayon po sa pinag-aralan natin, kung ikaw ay nagkasala, nagkulang, nagkamali,
Kapatid, ikaw ay may pag-asa because we have an advocate. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Siya po yung tagapagtanggol natin. Huwag mo hayaang hilahin ka ng kasalanan at imoralidad sa buhay mo, palayo sa landas na tinahak ni Kristo. Nariyan si Kristo. Narito ang salita ng Diyos upang ipaalala sa iyo ang tamang landas. Huwag mong hayaan na yung katigasan ng iyong puso, yung katigasan ng isip mo, ay pigilan ka sa pagsisisi. Your pride is number one enemy of repentance. Ikaw ay magsisi at bumangon muli. Mahirap mang lakaran, mga kapatid, ang landas na tinahak ni Kristo. Pilitin natin na sundan ang kanyang mga yapak. Ito po yung yapak ni Kristo. Ito po yung tamang landas. Ito po yung landas na matuwid. Ito po yung pamumuhay ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung pamumuhay na laban sa karumihan ng mundong ito. Ito yung pamumuhay ng may pagkamuhi sa kasalanan. Ito ang pamumuhay ng may kasiguraduhan na tayo ay na kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, ang kasalanan ay isang seryosong bagay na nakakasira sa ating magandang relasyon sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng Isang Kristo, mayroon tayong paraan ng kapatawaran at lakas upang mapagtagumpayan ang kasalanan ito. He is our advocate. Ang biyayang ito ay hindi dapat magdulot ng pag-aabuso na ako'y pagkakasala na paulit-ulit dahil meron akong advocate. Ligtas na ako, hindi na mawawala ang aking kaligtasan kapag ako'y gumawa ng kahit anong kasalanan. God forbid. Hindi inaabuso ang biyaya ng Diyos, kundi tinatawag tayo bilang totoong mananampalataya na mabuhay ng matuwid, na sumusunod sa mga yapak ni Kristo. Kapatid, huwag nating baliwalain ang kasalanan sa buhay Kristiyano. Big deal yan. Di yan yung kasalanan lang ng unbeliever ka, doon lang big deal yan. No. Big deal po yan sa atin bilang mga mananampalataya. Ito ay seryosong bagay. Kilalanin natin ang mga ito sa ating buhay. Tayo ay magsisi at lumapit kay Kristo na ating tagapamagitan para sa kapatawaran ng mga kasalanan ito. Mabuhay tayo, mga kapatid, ng may pagsunod. Magsumikap tayo sa araw-araw na tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Kristo at yumapak sa nilakarang landas ng ating Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa mensaheng ito na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to continue this message that we have started last Sunday. Panginoon, ako bilang isang lingkod ay parang tinatapunan ng lupa as I preach this message. Dahil alam po namin, Panginoon, wala sa amin ang perfecto at walang kasalanan sa mga oras na ito. But we need to hear this message, Lord, upang ipaalala sa amin na ang kasalanan ay isang seryosong bagay. Ito po'y kasuklam-suklam. Ito ay hindi nararapat sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. We should not be entertained sa kasalanan na kung saan namatay si Kristo, sabi ni John MacArthur. And Lord, help us not to be entertained anymore. Help us not to enjoy sin in our lives. Dahil ito po'y makakasira sa napakagandang relasyon namin sa inyo. Maaaring magresulta ng spiritual dryness kung saan mga bagay na kinakasiya namin noon sa aming masiglang pagbasa ng inyong salita, pananalangin, pagkasabik sa pananambahan ay unti-unting mawawala kung ang kasalanan ang siyang namumuna sa bawat isa sa amin. Lord, help us na makabangon
kung meron man sa amin dito na nalulunod sa besetting sin na kanya pong ginagawa, O Diyos, patawarin niyo po siya. At si Kristo bilang kanyang advocate ang siyang maging pag-asa. Lord, kagaya ng message ni John, tulungan niyo po kami na mamuhay ng matuwid, mamuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon, sapagkat dito po namin makukuha ang totoong kasiyahan. Hindi po sa mga material na bagay sa mundong ito, kundi pamumuhay na alam namin na kami gumagawa ng inyong kalooban. Alam namin na nabibigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Dahil ito ang dahilan kung bakit kami nilikha, to give glory to your Son, to give glory to your name. But help us, Lord, na bantayan ang aming mga buhay bilang mga Kristiyano. Kagaya nga ng mensahe sa Sunday School ng aming pastor dyan, ang mga gawain namin ng mga miyembro ng iglesia ito ay hindi lamang kami ang apektado, kundi buong iglesia, kundi ang pangalan ninyo, Panginoon. Palain niyo po, Panginoon, ang iglesia ito. Nawa, kayo po ang aming nabigyan ng purihan at naitaas. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.